Sumatin po ang biyaya, awa, habag, o kapala, katotohanan, kapayapaan, pagiging mula kay Abayhaw. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inabot ng pamalat na munting channel nito sa iba't ibang panig ng buong at maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Uli natin pasalamatan si Abayhawa sa buhay na ikinigkalog niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abayhawa. Ngayon po ay August 19, 2025 at ninaknak mo alas 4:24 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon po sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan upang tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado, alas 4:30 ng hapon, dito po sa Facebook Live. Muli isang mabiyayang pahinig po sa bawat isa at loobin ng Abayhawa na magbukas siya ng pangunawa, magbukas ng pag-iisip, magbukas ng mga mata, magbukas ng tenga at magbukas ng puso. Ang ating paksa sa hapon po ito, kaunting kalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi na ng ating paksa. Hinggil doon sa Lucas 24:45. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Minsan pa natin pasalamatan si Abayhawa sa buhay na ibinahagi niya sa atin sa hapon po ito. Sa lahat po ng ating mga kapatid, maging dito sa atin sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Ganun din sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay, kamag-anak, sa pagbibigay ng buhay. Sana, noong niloob ni Abayhawa, tayo ay tawagin, loobin din niya na yung ating mga kasama sa ating mga tahanan at ating mga mahal sa buhay ay makabilang din sa kapulungan. Tanging si Abayhawa lang ang makagagawa ko nun. Walang sinumang tao ang pwedeng umimok, gumanyak sa kanyang sariling sambayan ang mapapabilang sa kapulungan maliban kay Abayhawa. Siya po yung may kapangyarihan noon, wala po sa atin. Kaya salamat kay Abayhawa sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon sa araw na ito na muli nakagawa tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Hindi yung ating kalooban, kundi yung kalooban. At ganoon din naman, pagkakataon ito doon sa mga hindi pa mananampalataya na sa kasalukuyan ay nakikinig lang, nakatingin, nanonood, nag-oobserba, tinitingnan yung kanyang kapasidad, yung kanyang sarili, tinatansya na kaya ko ba? Marami ho yan, maraming ganun sa mga nanonood. Wala pa silang sabi nga ay pagsang-ayon. May mga ganyan, may mga nanonood lang, kumbaga tumatanaw lang. Nakabukas yung pinto, tinitingnan kung papasok siya o hindi. Observer kung tawagin mo yan. So sana bago mahuli ang lahat, kasi pagka
pagka ho dumating na sa isang tao yung salitang katakdaan o yung kamatayan ng isang tao, lahat wala na ho yun. Ganon din sa nasa kapulungan. Hindi ibig sabihin na kung tayo nasa kapulungan na, baka ho mamaya, yun nga yung ating naging paksa. Baka ho yung pangunawa ay akala mo na, intindihan mo na, akala mo na, unawaan nyo pala, hindi ba? So kaya nga sabi ko nga ho kanina, sana magbukas siya, hindi lamang yung pag-iisip, pati mata, pati tenga, at pati puso. Mabuksan. Kasi sa tagal ng ating ginawang pangaral, alam na natin eh. Alam na natin at ibinahagi namin ni Abay Yahweh sa atin yung kung papaano malalaman kung ang isang tao ba sa pakikinig niya binuksan ba talaga yung kanyang mata, binuksan ba talaga yung kanyang tenga, at binuksan ba talaga yung kanyang puso. Alam, inalam na ni Abay Yahweh yan. Lalo sa isang nangangaral. Kaya hindi na rin maililihim mo. No? So yun po, magandang hapon sa lahat po ng ating mga tagapanood. Sa ating mga kapatid, Brad Emiliano Umali, Juliet Umali, Sister Ging Macar, Sister Elizabeth Benz, Sister Shirley Ragarisa, Brad Carlo Roll, Lisa Indenebli Corsiga, Sister Lolita Corsiga, Sister Rosly Bando, Brad Wilfredo Bedes, Brad Pedro at Sister Dominga Bedes. Magandang hapon po. Brad Leonardo Corsiga, Edmundo Umali, Sister Loren Paulan Fernandez, Brad Rodelio Nava, magandang gabi na dyan. Sister Christy Lacroskin, magandang hapon pa dyan. Jen L. Juarez, Brad Sam Rotoni, magandang hapon. Jan Mer Corsiga, Brad Noli Tungkua, Fernando Pronebo Abillera, magandang hapon. Yeah, 4:32 na. Tuloy na ho tayo. Sisilip-silip na lang ako dun sa ating. So, ang paksahon natin, Lucas 24:45, at binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Ito ay pinatungkol doon sa kanyang mga alagad. Mahalaga ho yung salitang pangunawa. Kasi kahit ho tayo magdadaldal dito. At sa tagal ng panahon, kung hindi bubuksan ni Abay Yahweh yung ating mga mata at ating tenga at pati puso at pag-iisip, hindi talaga natin maintindihan, hindi talaga natin maunawan. So dito sa 8:10 ng Lucas, sabi niya, nung kausap niya yung kanyang mga lagay, sabi niya, kaya sinabi niya sa kanila, ipinagkaloob sa inyo na malaman ang hiwaga ng paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, tingnan nyo ito yung unang siglo nangyari, na kaharap niya yung mga Hudyo, na kanyang mga, kumbaga, ito yung mga Hudyo, na kung saan siya, kaya siya nakitulad sa tawa, dahil dito sa mga taong ito, sa mga Israelita. Ngunit sa iba ay sa talinghaga, ako mangungusap.
Kaya sa pagtingin ay hindi sila makakakita at sa pakikinig ay hindi sila makakaunawa. Ito ang pinakamahirap na pangyayari. Unang siglo ito, 2,000 taon na nakakaraan. Sabi doon sa mga lagad, sa inyo ipinagkaloob na makaalam ng iwan. Ngunit sa iba, nananatiling talinghaga. Sabi niya, kaya sa pagtingin, hindi sila makakakita at sa pakinig, hindi sila makakaunawa. Ibig sabihin, meron silang mga mata, pero hindi sila makakakita. At meron silang tenga, pero hindi sila makakaunawa. Naririnig nila o tumitingin sila, pero hindi sila nakakakita. No? At ito yung nangyari nung panahon ng unang siglo. Kaya nga ho, noong siya ho ay ipako sa krus at patayin, ay doon lang makikita natin na meron talaga palang mga tao na kahit na nakakarinig at kahit na nakakakita, talaga palang hindi ipinaunawa sa kanila. No? So ganyan din sa atin, sa panahon natin ngayon na 2,000 taon na nakakaraan. At sa ipinakikita na ibayawa sa atin bilang nasa kapulungan, ang pagkakaiba ng relihiyon na gaya ng aking nabanggit kahapon. Kung pinaunawaan lamang ni Abay Hawa yung mga relihiyon na ating binatna na dito sa Pilipinas at maging sa buong mundo, sana walang ADP, walang INC, iisa lang sana, kapulungan lang. Di ba? Kaso nga hindi. Kaya nagkaroon ng paksyon-paksyon, is nga nung unang siglo, pero tinatawag ng mga Judaismo, may mga eskriba, may mga pariseyo, may mga saduseyo. Paksyon-paksyon. Dahil nga yung salitang hindi pagkakita. At merong nangyari dito sa Mateo, no? Na nagbigay siya ng talinghaga doon sa 15. Sabi niya, doon binigay niya lang ito ng paghahambing doon sa 15 8. Ang pagkalang sa akin ng bayang ito'y pakunwari lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Yung mga utos ng tao, yung tradisyon. Kaya natin nakikita at ipinaunawa ni Abayaw na talagang yung pagkatradisyon niya at utos ng tao, walang kabuluhan yan. Kahit anong gawin nila, walang kabuluhan yan. Jis, pinalapit ni Yahweh sa mga tao at sinabi sa kanila, pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siya nagpaparami sa kanya sa paningin ng Diyos. Ayan. Tapos pagdating doon sa 12, pagkatapos lumapit naman ang mga alagad, sinabi sa kanya, hindi mo ba ninyo alam na nasaktan ng mga pariseyo sa sinabi ninyo? 13, sumagot siya, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking ama na nasa langit ay bubunutin. So, meron pala talaga na, tingnan nyo itong pangungusap niya, yung bawat halamang hindi itinanim ng aking ama ay na nasa langit bubunutin. So, kung hindi ka itinanim, hindi, naturalmente, mamamatay ka, biro mo, pag binunot ka, di patay. Tinanin niyo yung halimbawa niya. Ang bawat halamang itinanim ng aking ama na nasa langit bubunutin. 14, hayaan nyo sila yung mga bulag na taga-akay ng mga bulag. At kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, pareho silang mauulog sa yung ginagamit na mga salita dito, kung ito ho ay hindi ipauunawa ni Abay Hawa, mananatili lamang itong napakinggan lang. Nabasa, napakinggan, pero yung pangunawa, wala. Katulad nun, meron palang itinanim
Meron palang hindi itinanim, bubunutin niya, sabi niya. Di ba? Ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa langit, bubunutin. Ano mangyayari kung bubunutin yan? Literal, patay. Halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa langit, bubunutin. Tapos meron pang binabanggit doon sa Mateo, sabi niya kay Simon, Pedro, sabi niya, FSB, sinabi ni Yahweh sa kanya, pinagpala ka Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang nagpahayag nito sa iyo ay hindi ang laman at dugo, yung laman o tao, kundi ang aking Ama na nasa langit. Meron talagang pagpapahayagan si Abay Yahweh, natural, hindi naman kayang ipahayag ng tao o ng nasa laman yung mga bagay na pang-espiritual. Kaya nga, malimit nating sabihin nung una pa, lahat ng reliyon nasa laman. Bakit? Kasi lahat ng sinasabi nila puro pang laman eh. Wala yung mga bagay na pang-spiritual talaga. Kasi ang sinasabi ko doon, mapalad ka Simon, sabi niya. Sapagkat ang nagpahayag nito sa iyo, hindi laman at dugo, o hindi tao, kundi ang aking Ama na nasa langit, yung Espiritu. So, ganun din. Alam ko kung napupunan nyo yung 2 linggo na ating pangaral no nakaraan. Inaalis sa atin ni Abay Yahweh yung pagtitiwala sa tao. Kasi wala talagang magagawa ang tao eh. Mga manggagamot, wala. Inaalis niya Abay Yahweh yun para sa ating mga nasa kapulungan. Mahirap gawin yun. Kaya lamang si Abay Yahweh mismo ang gagawa para alisin sa atin yun. Di ba? Kaya nga, sa haba ng panahon, taon ang binilang, siguro maraming magtatanong sa atin, yung bang haba ng panahon na yun, namunga ba ako? May bunga ba sa buhay ko? Meron bang nabago? Ayan. Kasi dapat meron nabago sa buhay natin eh. Kumula nung tayo makasama sa kapulungan. Sa kapulungan. Meron, napakalaki. Ang dapat nabago sa buhay ng bawat isa. So, itinatanong dito ng mga alagad, regarding dun sa talinhaga sa lupa. Naiisip nung kasi ng marami yung lupa eh. So, doon sa 15:4, sabi niya, doon na husa, no? Sa 15, sinabi sa kanya ni Pedro, ipaliwanag nga po ninyo sa amin ng talinhagang ito. Sinabi ni Yahweh sa iyo, pati ba kayo wala rin pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman ng anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay dinutumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Yan ang nagpaparumi sa tao. Sapagat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalo niya, pakikipid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, paninirang puri. Yan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain ng hindi muna naghuhugas ng kamay. So, doon pa lamang maiintindihan natin yan din yung naging aral natin noong nakaraan na. So, dito sa isa pang talinhaga na ibinigay niya, sabi niya doon sa Lukas 8 ito eh. Yun sa lupa at ng isang malaking pulutong ay nagtipon at sila'y nagsilapit sa kanya mula sa bawat lungsod.
Siya'y nagsalita sa pamagitan ng isang talinhaga. Ang isang mangaasik ay lumabas upang mangasik ng kanyang binit, ang kanyang pag-aasik. Ang iba'y nahulog sa tabi ng daan, ang iba'y natapakan at itikinain ng mga ibon sa impapawid kasama nito. Sinakal iyon, ngunit ang iba'y nahulog sa mabuting lupa, sumibol at nagbunga ng 100. Nang masabi niya ang mga bagay nito, sumigaw siya. Ang may mga pakinig, ipakinig ay makinig. Ilang beses niyo nang napakinggan ito? Marami na no? Brad, hindi na mabilang. Dami ko ng beses na napakinggan yan. Ang tanong, naunawaan ba? Kasi alam niyo kung bakit? Kaya ko na itatanong kung naunawaan. Kasi magiging napakabunga na ito kung ito'y naunawaan lamang. Ibig sabihin, sa dami at tagal ng napakinggan, hindi talaga naintindihan, hindi talaga naunawaan. Siguro yung iba, pero the rest, hindi talaga. O mapalad kung ipinaunawa sa ating Ebayawa. Kasi pagka ipinaunawa, meron kang ginawa. At alam mo sa sarili mo yon kung ano yon. Dahil ipinaunawa sa iyo. So pagka naunawaan mo at naintindihan mo at ginawa mo, mapalad ka. Bakit? Pero mong ipinaunawa ni Abayhawa, samantalang bilyon-bilyon, hindi naintindihan yung talinhaga. Miski nga yung mga alagad noong panahon na, kaya nga ang sabi ng mga alagad, ipaunawang, kayo man, hindi rin naintindihan kung ano ibig sabihin ng talinhaga. So hindi na ako nagtataka na noong unang siglo, nung sabihin doon sa mga alagad, na kahit kayo rin ba? So hindi ako nagtataka na sa panahon natin, ganun din. Kahit na 10 beses mong napakinggan yan at hindi mo naintindihan, hindi mo maunawaan talaga. Sabi dito, ang talinhaga ng Grego ay mas malawak kaysa ating talinhaga. Ang ideya sa likod ng salitang talinhaga ay ihagi sa tabi. Ito ay isang kwentong itinapon sa tabi ng katotohanan na nilalayon na ituro. Ang mga talinhaga ay tinatawag na mga kwentong makalupa na may makalangit na kahulugan. Bakit? Kasi tanim pagtatanim. So yung iba, inilagay doon sa, diba sabi ho doon, isang manghahasik ang lumabas upang magasik ng kanyang binhi. Si Yahweh siya nagsalita ayon sa mga kaugalian sa pagsasaka noong kanyang panahon. Noong mga panahong iyon, ang mga binhi ay unang ikinakalat at pagkatapos inaararo sa lupa para sa karamihan. Hindi mo alam ang kalidad na tiyak na piraso ng lupa hanggang sa pagkatapos ng paghahasik. Ibig sabihin, nihasik muna yung binhi and then aararuhin. Kinakalat pagkatapos aararuhin. Habang siya nag-aasik, ang ilang binhi nahulog sa tabi ng daan, ang iba'y nahulog sa bato, ang iba'y nahulog sa mga dawagan, ang iba'y nahulog sa buong lupa. Sa talinhagang ito, ang binhi ay nahulog sa 4 na iba't ibang uri ng lupa. Kahit ito'y karaniwang tinatawag na talinhaga ng mga hasik, mas mahusay na tinatawag na parabola ng mga lupa. Ang pagkakaiba ay hindi kailanman ang binhi, ngunit sa uri ng lupa na lapag ito. Yung tabing daan, sa bato, gitna ng mga tinik, inilarawan ng lupa na mataba, marahil masyadong mataba dahil ang mga tinik tumutubo doon, pati na rin yung butil. Sinakal ng mga tinik ang mabuting butil at hindi nagbunga ng ani. Doon naman sa magandang lupa, parehong mataba at walang damo, ang isang mahusay na produktibong pananim lumalago sa magandang lupa. Ang ani ay maaaring 100 beses na pagtaas na kung ano ang itinanim. Sabi doon, yung daw may tenga sa pakinig, hayaan siya makinig. Ito ay hindi isang panawagan para sa lahat na makinig. Tandaan natin, hindi ito isang panawagan para sa lahat na makinig. Sa halip, ito ay isang panawagan para sa mga taong sensitibo sa espiritual na bigyang pansin. Kung ikaw
ay talagang nakabaon sa spiritual, o mabibigyan pansin mo ito. Kasi hindi lahat naman ng makikinig eh. Hindi lahat. Nueve-Gs, na magkagay-tanong siya ng kanyang mga alagad na sinasabi, anong kahulugan ng talinagang ito? Sinabi niya sa inyo, ito na, sa inyo ipinagkaloob ang makaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Diyos, ngunit sa iba'y ibinigay ito sa pamagitan ng mga talinhaga upang pagmasdan ay hindi sila makakakita at sa pakikinig ay hindi sila. Alam niyo bang ito yung pinaka ansama yung nakikinig ka, yung nakatingin ka pero hindi mo talaga naiintindihan yung parang nakatanga ka doon sa isang kawalan. Pinakamahirap sa lahat ito. Ibig sabihin, nasa labas ka, pero mo nanonood ka lang, nakikinig ka lang, nakatingin, nakikinig, pero hindi mo naiintindihan talaga yung sinasabi. Ang kahulugan ng talinagang ito hindi agad-agad malinaw sa mga alagad. Maliwanag ang paggamit ni Yahweh ng mga talinaga ay hindi kasing dali na mga simpleng paglalarawan ng espiritual na katotoo. Totoo naman eh. Dahil kung naintindihan ng mga alagad, ang timano hindi na magtatanong. Pero bakit nagtanong pa sila? Sa inyo pinagkaloob na malaman ng mga hiwaga ng kaharian ng Diyos, ngunit sa iba ibinigay ito sa pamamagitan ng mga talinaga. Amang ginagamit sila iihawasin yung mga talinhaga ay higit na katulad ng mga palaisipan kaysa sa mga ilustrasyon. Ang mga may tamang susi lamang ang makakaunawa sa kanila. Ang mga alagad ay nagnais ng mga bagay ni Yahweh ay ibinigay upang malaman ang mga hiwaga ng kaharian. Maaari silang kausapin ng malinaw, ngunit kadalasan ng iba ay tinuturoan sa mga talinhaga. So sabi noong yung salitang talinaga ay paglalarawan eh. Ang isang mahusay na guro ay maaaring maglarawan sa pamagitan ng pagsasabi ng isang katotohanan pagkatapos ilarawan ang katotohanan sa pamagitan ng isang kwento o isang pagkakatulad. Ngunit nang gumamit si Yahweh ng mga talinaga, hindi siya nagsimula sa pagsasabi ng katotohanan, sa halip ang talinaga ay parang pintuan. Ang mga tagapakinig ni Yahweh ay nakatayo sa pintuan at narinig siya. Kung hindi sila interesado, nananatili sila sa labas. Kumbaga, nakatayo sa pintuan, narinig siya, kung hindi interesado yung nakikinig, nananatili sila sa labas. Ngunit, kung interesado sila, maaari silang lumakad sa pintuan at higit na pag-isipan ang katotohanan sa likod ng talinaga kung ano ang kahulugan nito sa kanilang buhay. Sabi nung iba, kung hindi mo naunawa ng susi sa talinaga, hindi mo ito maintindihan. Tama naman eh. Kahit doon na sa kandado eh. Diba, yung kandado may susi. Tingnan ninyo, pagka yung susi hindi akma sa kandado, hindi mo mabubuksan. Tama o mali? Kahit na anong susi, kahit na anong kalikot mo, pag hindi akma doon sa kandado, hindi siya mabubuksan. So, ganito din. Pag hindi akma, hindi mo mabubuksan. Ano? Kasi hindi maunawaan eh. Inisip nung magsasaka. Sinabi niya sa akin na kailangan kong maging mas maingat sa paraan ng paghahagis ng aking binig. Sa palagay ko'y marami akong nasayang. Sabi nung magsasaka. Sabi ng politiko. Sinasabi niya sa akin na kailangan kong magsimula sa isang programa sa edukasyon, sa bukid, upang matulungan ang mga magsasaka na mas mahusay na magtanim ng kanilang binig. Ito'y magiging malaking tulong sa aking muling halalan ng kampanya. Naisip ng isang reporter ng pahayagan. Sinasabi niya sa akin na mayroong isang malaking kwento dito tungkol sa problema ng ibon at kung paano ito nakakaapekto sa komunidad ng pagsasaka. Magandang ideya yon para sa isang serya sa pahayagan. Naisip ng tindero, pinapalakas niya ang loob ko sa aking pagbebenta ng pataba. Aba, mas matutulungan ko ang magsasaka na iyon kaysa alam niya kung gaano ginamit niya lang ang aking produkto. Ngunit walang sino man sa kanila. Kanino?
doon sa magsasaka, sa politiko, sa reporter, sa tendero, ang nakaunawa sa espiritual na kulugan hanggang sa ipaliwanag ni Yahweh ang susi sa kanila. Ano yung susi? Yung susi ay binhi, ay ang salita ni Abayawa. 8:11 ng Lucas. Ngayon, ang talinaga ay ito. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Yun ay yung susi doon sa kandado. So, pagka yung susi na yun daw yung binhi, yun daw yung salita, o bukas. Kasi hindi naintindihan. Hindi naintindihan ng reporter, hindi naintindihan. Nilagyan ko lang muna ng bagay para mas maintindihan lalo natin. Ano? Nung halimbawa. Wala ko sa kasulatan yun. Gusto ko lang bigyan ng kahit konti na yung mga tao na yon dahil nasa laman sila, talagang hindi nila maintindihan, hindi nila maunawaan kung ano yung mga bagay. Di ba? Sa nakakakita, maaaring hindi sila makakita at sa pakikinig ay hindi nila maunawaan. Sa liwanag ito, napakapalad ng mga nakakaunawa ng mga talinhaga ni Yahweh. Hindi lamang sila nakakuha ng pakinabang ng espiritual na katotohanan ng ilaran, nagpapakita rin sila ng ilang sukat ng pagtugon sa banal na espiritu. So, ang dami ho eh. So, doon, inisa-isa lang niya kung ano. So, dito, napakaliwanag na yun daw binhi, yun yung salita. Pero hindi yun naiintindihan talaga ng marami. Ano ibig sabihin? Tingnan ninyo. Isa pang halimbawa. Di ba yung Mateo 16 na aking binasa, na mapalad ka, Simon Barjonas? Kasi yun yung pagtatayo ng kapulungan. Na itatayo ko ang aking kapulungan. Ang ginawa ng reliyon, pagtatayo, literal na templo. So yung mga tao naman, naganyak. Kasi sabi nung mga ngaral, pagtatayo ang wikaya ng templo, humingi ng mga pera para lang itayo yung templong literal na. Samantala mo 70 AD, winasak nga yan. No. Para mawala na lahat doong sa lumang tipan. So, ano itinayo niya? Spiritual na templo. At yun nga yung tayo. Alam niyo ba yung pagtatayo na yan eh? Kaya nga sinasabi niya yung kamang gagawa. Nang tinatayo natin ay yung templong spiritual, hindi na yung physical. Kasi alam niyo kung bakit? Hindi pinaunawa niya sa mga reliyon. Hindi siya tumitira sa mga templong ginawa ng kamay ng tao. Kundi sa atin na. Hindi na. So wala na sa isay, yung pagdalo mo every Sunday, wala na. Kasi hindi nga siya nakatira doon sa physical natin. Ano sabi ni Pablo sa Galatia 6:9? Kaya huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, mag-aani tayo kung hindi tayo panghihinaan ng loob. Ang Biblia Tagalog 19:17, huwag tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga manghihimagod. Ang tanong, gumagawa ba tayo? Itsura lang mo ito nung sinasabi niya. Yan kung talinaga niya na nagsasabog ng binhi. Iba darating din yung panahon, aani. Paano kung wala kang isinabong na binhi? Aani ka ba? Natural hindi. Wala kang isinabong. Kaya, dyan pa lang makikita natin yung talinhaga niya. Oo nga, no? So, marirealize natin, talaga palang merong gagawin ka ang tao. Lalong-lalo na yung mga nasa kapulungan. Meron pala talagang gagawin. Di ba? Kinakailangan ka magtanim para meron kang anihin. Kasi kung hindi, gagawin mo yun. Itsura ka lang ng, ano sabi?
Ano sabi dun sa Isaias? Ito, mabigat din ho ito. Sabi niya dun sa 6, 9 ng Isaias. Sinabi niya, umalis ka at sabihin mo sa mga mamamayan ng Israel, makinig man kayo ng makinig ay hindi rin kayo makakaunawa, tumingin man kayo ng tumingin, hindi rin kayo makakakita. Jeez, sinabi pa niya, patigasin mo ang puso ng mga taong ito. Hayaan mo silang magbingi-bingihan, magbulag-bulagan, dahil baka makarinig sila, makakita at makaunawa. Dahil kung makakaunawa sila, magbabalik loob sila sa akin at gagaling. Alam niyo ba na kapag bukas yung ating mata, bukas yung ating pandinig, bukas yung ating puso, may balik ko sa atin yan. Ano ba ang magiging balik niya sa atin? Kagalingan sa atin. Oh. Pero binuksan yung ating paningin, binuksan yung ating mga mata, o yung ating pandinig, pati yung puso natin binuksan. Eh di may balik sa atin. Di ba? Napakalaking ginhawa ang ibinabalik. Pero kung yan ay kung nananatiling nakasara, wala. Eh nga sinasabi niya, kabilang kami pala doon sa mga taong nagsisitingin, pero hindi makakita, nakakarinig, pero hindi makarinig. Bigat, pagka gano'n. Nasa inyong pagpapala. Malawin, di ba? So yun po, lobby po ni Bayhawa. Bukas, ituloy po natin yung ikatlong bahagi. Ito, maganda yung tanong ni Brad Jesse. Pag tinawag ka ba niya, bro, dito sa kapulungan, automatic na bang binigyan ka na niya ng pangunawa? Yun ang nakakalungkot na eh. Maraming tinawag, pero yung pangunawa, wala. Yun ang nakakalungkot. Bakit? Anong dahilan? Pero mo, binigyan na tayo ng pagkakataon na inilagay tayo dito. Katulad din ng mga alagad. Di ba yung mga alagad tinawag din? Di ba? Tinanong niyo doon, meron dong tinawag. Pero hindi naintindihan, hindi rin nakaunawa. Sino yan? Si Judas. Sino pa? Si Ananias at saka si Sapphira. Mga tinawag yun. Diba, ang tanong nga ni Brad, pag tinawag ka ba niya, bro, dito sa kapulungan, automatic na bang binigyan ka ng pangunawa? Hindi ho. Yun ang nakakalungkot. Wala sanang Judas. Wala sanang Ananias at saka Sapphira. Kung automatic binigyan ng pangunawa. Kaso hindi. Bigat na. Kasi hindi ibig sabihin kung nasa kapulungan ka, hindi ibig sabihin niya na talagang banal na espiritu ay nasa iyo na. Alam niyo ba kung hindi yung nagsisi si Pedro, makakatulad lang siya ni Judas eh. Bagamat si Judas nagsisi, kaya lang nagpakamatay naman. Di ba? So nagsalaman din. Kasi yung kitlin mo yung buhay mo, itsura ka ng nasa laman. Wala kang karapatan na alisin yung buhay mo, hindi iyo yan. Hayaan mo yung may kapangyarihang mag-alis niyan kasi siya yung nagbigay ng buhay mo. Huwag mong alisin yung buhay na hindi naman ikaw ang nag-create niyan. Lalo ngayon, hindi na tayo atin. Bakit mo pinakikialaman yung buhay mo? Yun o yun eh. Maintindihan natin kung tayo ay talagang binigyan ng pagkaunawa, may ginagawa ka eh. Hindi yung tumitingin ka lang at nakikinig ka lang, meron kang ginawa. May ginagawa ka sa kapulungan. Diba? Kaya nga isang katawan eh. Lahat ng bahagi ng katawan natin, meron yung function, kahit nga kuko meron eh. Itong kuko natin, meron function yan ah. Tumitigil lamang ho yung paglago niya, pagpatay na tao. Pero ang tao habang buhay, itong kuko natin, di ba niyo ba napapansin na nagpuputol tayo ng kuko? Anong ibig sabihin? Mahaba.
Kuko. May buhay. Kuko yan ha, kuko. Anong function ng kuko? Ba marami. Maraming ginagawa sa katawan natin yan. Hindi ba? Ito, yung mga daliri natin. O ito, yung hinlalaki. Ano ba function ng hinlalaki natin? Marami nagagawa ko ito. Hindi ba? Sa thumb print. Miski itong buong kamay nito meron. Tenga, mata. Ganyan inilalarawan niya ang kabulungan, katawan. Ibig sabihin lahat. Kasi pagka yung, halimbawa, isang daliri hindi na gumagana, hindi nagpapangsyon yan, patay yan. Malamang may gangrena yan. Hindi na dinadaluyan ng dugo. Di ba? Tama ho ba yung analogy? Kaya nga nilagay na halimbawa na yung kapulungan, katawan, lahat gumagana. Ultimo ang buhok. Ito yung buhok natin. Ito, palibasa manipis na lang siya. Pero tumutubo pa rin siya. Meron ba? Wala, meron to eh. Kaya nga may isip natin sa ating sarili, nga no? Dapat pala, meron pala akong function sa kapulungan. Diba? Kasi kung wala kang gagawin sa kapulungan, ano mo sa kapulungan? Wala. Hindi tayo po pwedeng tagapakinig lang, taga-panood lang. Oo, parang na rin tayo ng mga nasa labas. Yung sinasabi ko kanina, marami nasa pintuan, nakikinig lang. So pagka ikaw, gusto mo talagang mapakinggan na talaga, papasok ka doon sa pintuan at makikinig ka ng mas malapitan. Di ba? Pero pagka yung nakikiusyoso ka lang, ano ka lang sa labas? O, ganun o yun. Sana. Nalitong ko kung naunawaan man bro ng reliyon, hindi na sila yumaman dahil hindi na makikilala. Yan ang isang bunga na hindi talaga nila naintindihan, naunawaan. Yung salitang kayamanan. Alam niyo kung bakit? Sabi niyo sa mga alagad, huwag kayong magtipon ng kayamanan dito. Dito kundi magtipon kayo sa langit. Kasi dito may mga sumisira, may magnanakaw. Hindi naintindihan ng mga reliyon. Nagpayaman, ayun. Kaya kita-kita. Kaya nga, hindi po pwedeng hindi bubukol eh. Diba? Hindi po pwedeng hindi bubukol. Yan yung itinanim mo eh. Di bubukol yan. Diba? O, kayamanan. O, kitang-kita ngayon sa kanila. Kaya sabi nga, pagkahirap-hirap ang isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Teka. Maraming salamat dun sa lahat ng mga kapatid na nag-heart saka nag-like. Sino pa ba ang hindi ko... May tanong kong nakita kanina eh. Sister Maria Victoria Morales, Brad Jesse Juarez, Sister Chris Grisola, magandang hapon. Sister Vivian Bandoho Mana, Shirley Bandoho Abrera, Cecil Manyoso, Melchor Pasis, Joel Suela, Sebastian Juarez, Sister Vivian Bandoman. Ano nga po, Brad, kung ayaw mang pagbuksan ni Abay Hawa ang unawa dahil sa siya lamang ang nagbubukas. Yun ang mahirap. Parang katulad lang ng mga Hudyo nung unang siglo, yung mga pumatay, yung nagpako, hindi binuksan yun eh. Di ba? Kasi kung binuksan sila ng pangunawa, hindi nila gagawin yun eh. Pero dahil sabi nga, bago pa manlikay ng mundong ito, nakatalaga na yun eh. So, kung hindi sila
binuksan, hindi talaga sila inilaan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ganoon din, sa panahon natin ngayon, kung hindi ka talaga tinawag para magkaroon ng buhay na walang hanggan, nakalulungkot man pakinggan, talagang itinilaga ka para doon sa kamatayan. Eternal death. Kasi malalaman mo rin naman tayo. Di ba? Yun nga sinasabi ko nga, hindi dahil sa tagal ng iyong pakikinig. Kasi kung sa sapul pa, meron ka namang ginagawa, alam mo sa sarili mo yun Ikaw mismo sa sarili mo na meron kang ginawa, at alam mo, nakalulugod yun, kaya bayhawa. Yung ginawa mo na yun. Walang ibang magbibigay sa iyo ng pangunawa maliban kay bayhawa. Kaya kung sa haba ng panahon at wala ka namang ginawa sa sarili mo para sa kapulungan, ikaw na mismo yung makakasagot doon sa ako ba'y karapat-dapat sa buhay na walang hanggan? Nakakuha niyo yung konfrontasyon ng binatang mayaman. Anong gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi niya, nasunod ko na ito, nasunod ko na. Ano pa? Ano yung huling sinabi niya? Kasi alam niya mayaman. Ipagbili mo ang wika, ang iyong kayamanan. Halika. Pamahagi mo sa mga duka, halika. Sumunod ka sa akin. Nagawa ba? Hindi. Yun. Hindi kayang gawin nung binatang mayaman na yung kanyang pag-aari ipamahagi sa duka at sumunod. Sa maraming tao, ganyan, hindi niya kayang ipamahagi yung mga bagay dito ng panglaman, hindi niya kayang ibahagi. So pagka hindi mo na kayang ibahagi yung mga bagay ng panglaman, hindi ka na rin makasusunod sa kanya Di ba? Paano ka makasusunod sa kanya kung ayaw mong ibahagi yung bagay na panglaman mo? Sige nga. Hindi mo kaya sumunod. Kaya nga yung mga reliyon, hindi nga sila makasunod kay bayhawa Bakit? Hindi nila kayang ibahagi yung mga bagay na panglaman. Di ba? Hindi ba? Nagpapakain nga sila. Saan galing yun? Sa miyembro din Di ba? So yan, Rosalie Bando, noong paman pala ay may mga politiko na Brad. Meron na sis. Hindi lang ngayon yan. At tatandaan natin, lahat ng politiko nasa laman yan. Walang politiko na hindi nasa laman. Lahat. Kay oposisyon ka, kay ikaw nasa posisyon, nasa laman yan. Sister Cristina Juarez. Ayan, nasagutin yung kay Brad Jesse. Sister Lori Calderon. Ayan. Sister Maria Victoria, imposible po na hindi nila maunawaan ang salita ni bayhawa. Kasi nga, kung naunawaan nila talaga, kung naunawaan talaga ng tao ang salita ni bayhawa, wala akong reliyon. Alam niyo kung bakit? Ang mananatili lamang kapulungan dahil naando sa kapulungan ipinaunawa ibig sabihin, kaya merong mga reliyon, hindi nila naunawaan. Tama yung sinasabi doon sa Lucas. Ano sinabi niya? Sa inyo, ipinagkaloob na malaman ang hiwaga ng paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ay sa talinaga ako mangungusap. Kaya't sa pagtingin ay hindi sila makakita at sa pakikinig ay hindi sila makakaunaw. Kung naunawaan, walang reliyon. Kaso hindi. Brad mo dumali. Kaya nga bro, talagang ang purpose ng reliyon, negosyo, hindi para ilapit ang tao sa Diyos. Para ilayo ang tao. Kaya bayhawa. Jesse Juarez. So parang ang dating bro, binibigyan ka niya bayhawa ng pag-asa, kaya kanya nilagay sa kapulungan kahit wala ka pang pangunawa.
Kasi anong purpose ng nasa kapulungan kung hindi ka rin pala magkakaroon ng pangunawa? O totoo yun. Kaya lamang, sabi nga natin, minsan kasi tinatalo nung laman. Pero mo, espiritu tinatalo ng laman. Yun nga yun nangyari dun kay Judas. Diba? So, nung dalhin tayo ni Abay Hawa sa kapulungan, ano na yan eh? Pero mo, sa dinami-dami ng tao sa mundo, ikaw o tayo napili. Diba? So, ang kailangan lang natin talaga, mabigyan tayo ng pangunawa, at pagka nabigyan na tayo ng pangunawa, gawin natin yung ipinagagawa ni Abay Hawa sa atin. Kasi kahit na binigyan ka ng pangunawa at hindi mo ginawa, wala rin saysay yung pangunawa na ibinigay sa iyo. Di ba? Ayun yung nakalagay doon sa home, yung ating binasa kahapon, yung ang pag-ibig at pagsunod sa Kanya, magkakaroon ka ng karunungan at pangunawa. Brother Delo na ba, ang pangunawa na ibinibigay ni Abay Hawa ay pagsunod sa kalooban niya. So pagka sinunod mo na yung kalooban mo, o kalooban ni Abay Hawa, nagkaroon ka na ng karunungan at saka unawa, di ba? Nasa Kanya yan eh. Tingnan natin. Ayan, dapat nandun yung takot eh. At sa tao sinabi niya, narito ang pagkatakot sa Diyos, siyang karunungan, at ang paghiwalay sa kasamaan ay ang pagkaunawa. 28:28. Tingnan ninyo, hanggat ang isang tao ay hindi humihiwalay sa kasamaan, wala talaga yung pangunawa. Kaya ka lamang magkakaroon ng unawa dahil hiniwalayan mo yung kasamaan. Sister Vivian Bandomana, so yung mga born again, nag-iika-po sila. Ano yun? Ika-po sila, singkad, so nagsisunod sila. Wala sis. Kasi nakalagay, iika mo. Baka ika po ito. So kung pag-iika po, hindi para sa mga born again yan eh. Yan ay para dun sa mga Israelita. At ang tatanggap ng ikapu na yan ay mga Libita. Tanong, meron pa bang Libita sa panahon natin ngayon? Wala na eh. So talaga ang ikapu para sa Israel. At saka yan, mga bungang ani, pagkain yan eh. Pagkain niya ng mga Libita kasi sila yung nangangasiwa doon sa tabernakulo. Ano nila yung rasyon? Ang mga Hudyo, sinusunod pa rin nila ang Malakias 3:10. Maaari dahil sila yung mga Hudyo eh. Kaya lang, pera. So, hindi rin sila nakakasunod. Kasi yung nakalagay dun sa Malakias 3:10, bungang ani yan eh. Kung pera yan, hindi ka rin nakasunod. Wala rin. So, yun. Ayan, napalaot na huli ko. Sa bukas ako, kung lulubin niya bayawan, no? Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Abay Hawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang pag-aari, at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Patuloy po tayo ingatan, gabayan at pagpalain higit sa lahat sa bagay na pang-espiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras na ating pong nilalagay sa mundo nito. Muli maraming pong salamat sa lahat po ng ating mga anong viewers. Salamat sa lahat po ng ating mga kapatid na nakasama natin sa hapon po ito. Sister Vivian Bandoho, in general yung question. Maraming salamat sa lahat po. Loobin po ni Abay Hawa, bukas tuloy po natin yung ikatlong bahagi. Magandang hapon po sa ating lahat.